Diara ang uban sa mga nahitabo sa Day 12 sa impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. Gapadayon ang cross-examination para kang Attorney Roderick Wamil. Tunga-tunga ana giistoryahan ang confidential fund sa BICE diha sa Department of Education sa adtong siya pay Secretary ani nga nagkantidad og 112.5 million pesos sugod January hangtod September adtong 2023. Buot pasabot 37.5 million pesos kada quarter. Mao daw ni ang gipadulngan anang maong pondo. Counter-insurgency programs para mapugnan ang recruitment sa New People's Army o uban pang left-wing group sa mga eskwelahan. Abuse prevention and control sulod sa eskwelahan nga ang purpose maminusan ang pagpangabusar sa mga estudyante. Anti-illegal activities operations diha sa mga eskwelahan ug anti-extremism o terrorism programs hasta po ang intelligence gathering para sa peace and order daw sa sulod sa DepEd. Kana daw tanang gigasto nga budget para ana certified daw tanan ni VP Sara. Gipangutana pod sa prosekusyon ang Commission on Audit o COA kung naabay gisubmit nga dokumento ang DepEd para makapapamatuod o proof nga naay mga terrorist group sa mga eskwelahan. Ang tubag ni Wamil ana wala. Tungod ana gitawag sa prosekusyon nga scam kanang mga programa sa DepEd pero gisupak dayon ni sa depensa. Para sa latest human sa impeachment trial, atong makauban karon live si mobile journalist Merymon Reyes. Merymon, paano ba natapos ang trial ngayong araw? Chiki, natapos yung trial ngayong araw pero hindi pa tapos yung pag-upo ni State Auditor Roderick Wamil sa witness stand dahil bukas ipapatawag siya ulit para naman sa pagtatanong at manifestation ng Senator Judges. Pagkatapos niyan, susundan naman siya ni Sailin May del Campo na State Auditor din ng COA. Pero kanina, noong nagsagawa din ng, bago pala yung cross-examination ng defense, may isa pang na-note ang prosecution sa kanilang direct exam dito kay Wamil. Ito yung tungkol naman sa mga dokumentong ipinasa pa rin ni VP ng opisina ni Vice President Sara Duterte maging ng DepEd para daw sa liquidation ng confidential funds. Pero ang ninote dito ni Wamil, hindi raw malinaw kung para ba to sa OVP o kaya naman sa DepEd. Pero ang nakita nila doon, yung paggamit daw ng confidential funds ay para sa maintenance and other operating expenses o MOOE ng either ng OVP o kaya naman ng DepEd. Pero ang kaya ito ni-note of inlag ng prosekusyon ay dahil dapat itong MOOEs, meron niya regular funding o appropriation talaga ng government agencies. Samantala, sa cross-examination naman na ginawa ni Attorney Michael Powa, una may pinakita siyang dokumento mula sa DPM na pinapakitang mayroon daw special allotment release order noong December 22, 2014 at ang purpose daw nito ay para i-cover ang confidential activities for fiscal year 2014. Ito yung sinasabi kasi ni Wamil na simula 2014 daw hanggang sa taon na ito, wala raw ibang vice-presidente ang nagkaroon ng confidential funds. Pero taliwas yan, sabi ni Attorney Powa, base sa nakita nga nila dokumentong mula sa DBM. Pero ang sinasabi naman ni Attorney Powa, kung wala naman daw ideya dito, itong si Wamil, okay lang din daw. Baka raw wala pa siyang ideya noong natanong sa kanya ito ng prosekusyon kahapon. Samantala, ang nasabi naman ni Attorney Reggie Tonggol, impeachment court spokesperson, mas marami raw ite-testify itong si Roderick Wamil kumpara naman kay Del Campo na sunod na ipapatawag. Pero nakadepende pa rin daw yan sa magiging pagtatanong ng prosekusyon o kaya naman cross-examination ng depensa. Chiki. Okay, yan na lang muna sa ngayon. Maraming salamat sa iyo, mobile journalist Merymon Reyes.